Magandang umaga po sa ating lahat. Maligayang pagdating sa parokya ni San Pedro Apostol. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverendo Padre Jomar J. Burgos Elarmes. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa ngayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansoob
Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. At siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Humayo at magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita mula sa wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Tayo pong mga Pilipino, meron tayong ugali na kapag ang isang tao aalis, mangingibang bansa, pupunta sa probinsya, o kaya naman magre-retire o magre-resign, may isa tayong gawain na madalas ginagawa. Ano po yan? May padespedida. At kapag narinig natin ang salitang despedida, ano unang pumapasok sa isip natin? May kainan, may handaan. Minsan may programa o kaya naman meron pang pavidyoke at kantahan. Ngayon po, 4 na pong araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus at si Jesus ay aakyat sa langit. At itong pag-akyat ni Jesus ay ang kanyang pamamaalam. It will be His farewell to His disciples. Pero ano po yung despedida na nangyari bago umalis si Jesus? Narinig natin, wala naman po siyang hinandang maraming pagkain. Walang handaan, walang programa. Dahil ang iniwan ni Jesus, hindi isang salo-salo, kundi isang pamana. Pamana bago umalis. An inheritance, a legacy. Kapag ka po narinig naman natin yung salitang pamana, anong pumapasok sa isip natin? Kapag ang isang tao ay yumao, lumisa na ng mundo, may mga naiiwan minsan na pamana. Ang mga pamana, karamihan, material. Bahay, lupa, sasakyan, pera sa bangko, alahas, salapi. Yan yung kadalasan na iniisip nating pamana. Subalit, si Jesus, nung lumakyat muli sa langit, hindi nag-iwan ng mga material na bagay. Bagkus, ang iniwan niya ay isang kapangyarihan. When Jesus left and ascended into heaven, He left us a power. And what kind of power? Isa ba itong politikal na kapangyarihan? Isa ba itong kapangyarihan sa business? O ito ba isang superpower? Nakakalipad, nakakatakbo, nagiging invisible. Alam natin, hindi yan ang sagot. Kung nakinig tayo ng mabuti sa ating mga pagbasa, makikita natin na ang salitang kapangyarihan ilang beses binanggit. Sa pagbasa, sinabi dito na tatanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Jesus was telling His disciples that once He leaves earth, He will leave the Holy Spirit and they will receive the power of the Holy Spirit. In our second reading, we heard St. Paul describing and telling the Ephesians that the surpassing greatness of God's power. Ngayong babalik siya sa kanyang kaharian kasama ang napakalawak at malaking kapangyarihan ng Diyos. At sa ating mabuting balita, sinabi dito ni Jesus, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, ang paglisan pala ni Jesus, pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at pagpapamana sa atin ng kanyang kapangyarihan. Kaya naman, pagkatapos niyang sabihin na tungkol sa kapangyarihan, isinugo niya naman ang mga apostoles. Right after that, He delegated the apostles and He told them, humayo kayo at magbinyag, gawing disipulo ang lahat ng tao sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Binyagan sila para maging kasapi sa kanilang grupo. At kung titingnan po natin mga kapatid, ang pamana ni Kristo ay hindi kapangyarihang pampolitikal o pangkabuhayan, kundi kapangyarihang espiritual. Ito ang lakas na magbabago ng buhay at magpapalaganap ng mabuting balita. Yun po yung kapangyarihang iniwan sa atin. At kung titingnan natin, ito po yung kapangyarihan ng evangelization. Pagpapakalat ng mabuting balita para ipagpatuloy ang iniwang misyon ni Jesus. Kaya po siya lumisan, ibinigay yung kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ipagpatuloy natin yung misyon na nasimulan niya hanggang sa panahon natin ngayon. Minsan po, ito yung naiisip natin. Kung meron pala akong kapangyarihan, paano ba natin yan ginagamit? How do we use our power to evangelize to people? Pag nag-iisip tayo ng evangelization, madalas ang sinasabi ng iba, hindi ba pang pari lang yan, Father?
Hindi ba pang madre lang yan? Hindi ba pang katekista lang yan? O dun sa mga taong simbahan? But as baptized Christians, we are all called to evangelize. And we do it in our own special way. Meron pong kwento ng isang bata, ang pangalan niya si Rudel Norris. Isa po siyang Amerikano. At torpe siya, mahiyain, hindi mahilig magsalita, at mahiyain din siya magpahayag ng kanyang pananampalataya. Subalit, hindi niya po sinayang yung kapangyarihang ibinigay ng Espiritu Santo. Ano yung ginagawa niya? Nag-iipon siya ng konti, nagtatabi ng konti mula sa kanyang baon para makabili ng mga Catholic pamphlets. Sa ibang bansa, uso po yan. Sa mga simbahan, pumasok kayo, may mga pamphlets sila. Nagtuturo, nagpapaliwanag ng mga pananalig at pananampalataya sa Diyos. So yan yung ginagawa niya. Nagtatabi ng pera para makabili ng mga pamphlets at ang ginagawa niya, iniiwan niya sa iba-ibang lugar. Sa pampublikong lugar, sa bus terminals, sa public parks at even sa mga ospital. Pagkatapos po ng maraming taon, meron isang bumisita sa kanilang bahay na kaibigan ng kanyang nanay. At kinuwento ng kaibigan kung paanong silang mag-asawa ay napalayo sa Diyos. At sabi niya, alam mo ba kung ano yung nagpabalik sa amin sa Diyos? Pagpunta namin sa isang lugar, may nakita kaming pamphlet. At alam natin na yung pamphlet na yon galing doon kay Rudel. At kiba nyo, kahit mga maliliit na pamamaraan, pwede nating gamitin para magpahayag ng mabuting balita. Ipalaganap ang mabuting balita. At hindi lang ho yan nangyari noon. Alam niyo po, bago ang pandemic, hindi naman uso ang online masses. Pero sa isa pong opisina na minimisahan ko, nagulat ako, nakita ko yung mukha ko sa Facebook, sa YouTube. Ibig sabihin, nag-online mass pala sila. At nung tinanong ko yung nag-iimbita sa akin, ate, nag-online pala kayo? Yes, Father. Hindi ba namin nabanggit? Sabi ko, hindi po. Pero sabi ko, hindi po ako komportable na may camera at video. Pwede po ba pag ako yung magmimisa, wag na lang i-online mass? Alam mo, sabi niya po sa akin, okay naman yun, Father. Kaya lang, pwede bang ikaw yung magsabi doon sa nag-online? Sabi ko, bakit ako pa po yung magsasabi? Kasi, Father, yung nag-record ng video mo, hindi dating Katoliko. Naging Katoliko siya nung naka-attend siya ng misa at doon siya na-convert. At dahil na-convert siya sa misa, ginawa niyang apostolate sa buhay niya na tuwing dadalo siya ng misa, i-record niya yung misa, ipapadala niya sa mga kaibigan niya. And that's how he would help the church in evangelizing. Kaya sabi niya, kung hindi ka comfortable, Father, we understand, but please tell him directly. Pero nung narinig ko po yung kanyang adhikain, yung kanyang magandang ginagawa, sabi ko na lang, sige na lang po. Kahit i-record nyo na lang yung misa ko. Just imagine, that's his small way of spreading the gospel. Kukuha lang siya ng video ng misa, i-email sa mga kaibigan, ipapadala sa cellphone ng mga kakilala, and that's his way of evangelizing. Now we would realize we all have power to evangelize. Lahat po tayo may kakayahan na magpalaganap ng salita ng Diyos. Ang tanong po doon, ginagamit ba natin? Hindi natin kailangan ng pulpito, hindi natin kailangan ng mikropono para magpahayag ng salita ng Diyos. All we need is to do little acts in our own lives in order to evangelize. Minsan po natutuwa ako pag may mga misa sa opisina, ginagamit yung kapangyarihan ng employer para magkaroon ng misa. Kapag ka naman po may nagbibigay ng mga Biblia sa pamayanan, ginagamit ng ibang tao yung kung anong meron silang pera, bumibili ng Biblia para ipamahagi ng libre sa iba. Meron po tayong marami sa simbahan, mga active na servers, ginagamit yung talento nila para magbasa, kumanta, magsilbi, maglinis, para po sa ipagpapalaganap ng mabuting balita. Ever we have in order to evangelize. At ngayon po, ang pinagdiriwang natin yung World Day of Communication, social communication. Kanina tinanong ko po, saan at paano ba ginagamit ang iyong
kapangyarihang yan. Sadly, may mga tao ginagamit ang kapangyarihan para manira ng ibang tao. Yung iba ginagamit ang kapangyarihan para manloko at mangisa, mangutak ng ibang tao. Yung iba ginagamit kapangyarihan para manira ng pamilya, mangkorrupt o kaya mandaya. Tayo po, saan po natin ginagamit yung kapangyarihan natin? Tulad po na nabanggit ko, ngayon ay World Communication Sunday, magandang i-check natin ang ating mga social media accounts. Kung meron tayong social media, hindi ba, pwede nating gamitin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Checkin nyo po mamaya, wag ho ngayon habang misa. Checkin nyo mamaya, ano ba yung laman ng inyong social media accounts? Are you promoting the values of the gospel? Or are you promoting yourself? Ilan po bang selfies ang nakapost sa inyong social media? Ilan po bang pagkain ang nakapost bago nyo kainin sa social media? Ilang mga tourist spots po ba ang nakapost na pinuntahan ninyo? At ilang concerts ba ang nakapost na dinaluhan ninyo? Pag pinagsama-sama yan, ganong karami ho ba yan? Mas marami o mas konti sa mga sinasabi ninyong pagpapalaganap ng ating mabuting balita? Minsan po nakakalungkot, mas ginagamit pa natin yung internet sa pagpo-post ng hindi magagandang bagay. Pagpaparinig sa kapwa, pagmumura, o pagkakalat ng peking balita. Kaya naman, ito po yung hamon sa atin. Tanungin natin, mas mabilis ba tayong mag-share ng chismis kaysa sa salita ng Diyos? Mas marami ba tayong likes sa mga selfies at mga tourist spots kaysa sa mga mabubuting gawa? Dito po natin makikita kung saan nyo ginagamit at tinututok ang kapangyarihan. Kaya naman mga kapatid, ang hamon sa atin, bago po mag-post, bago mag-comment, bago mag-share, tanungin natin sarili natin, ang makakabasa ba nito mapapalapit sa Diyos o mapapalapit sa akin? Ang makakabasa ba nito mai-inspire gumawa ng mabuti o walang pakiramdam o walang pakialam? Ang makakabasa ba nito mai-inspire na gumawa ng tama o wala lang? Dapat po mag-isip mabuti, gamitin kung anong kapangyarihan meron tayo. Hindi lang sa social media, yung ating mga salita, yung ating mga kilos, dapat po tumutugon sa panawagan ni Jesus. Ipalaganap ang kanyang mabuting balita. Kaya naman, mga kapatid, when Jesus ascended to heaven, He is telling us, now it's your time to use your hands. Now it's your time to use your feet. Go and proclaim the gospel. Sana po tanggapin natin yung pamanang ibinigay ng Diyos. Huwag nating sayangin yung kapangyarihang ibinigay niya dahil tayo po ang magpapatuloy ng misyon na sinimulan niya sa lupa. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasigla ng pagbabalik ni Jesus sa tahanan ng Ama, tayo ay lumapit sa Diyos na ating ding Ama at idulog ang ating mga hinaing at panalangin. Sa bawat panalangin ang sasabihin natin, Ama namin sa langit, pakinggan mo kami. Ama namin sa langit, pakinggan mo kami. Para kay Papa Leon 14, mga obispo at mga pari, matatag
masipag at buong kabanalan nawa nilang pamunuan ang simbahan upang manatili silang karapat-dapat na kahalili ng mga apostol. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, pakinggan mo kami. Para sa ating mga binyagan, higit yung mga inuusig sa kanilang pananampalataya, maipahayag nawa natin ang ating pananalig kay Kristong muling nabuhay na laging sumasa atin hanggang sa huli nating hininga. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, pakinggan mo kami. Para sa lahat ng kabataan, maging matatag nawa sila sa kanilang pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay at masigasig na isabuhay ang katotohanan nito. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, pakinggan mo kami. Para sa mga media practitioners at vloggers, gamitin nawa nila ng responsable ang mga talento nilang kaloob ng Diyos sa komunikasyon sa pag-ulat ng katotohanan at hindi fake news. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, pakinggan mo kami. Ama, sa maringal na pag-akyat ng iyong anak na si Jesus sa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at patatagin kami sa aming pagsisikap na mahalin siya at ipangalat ang kanyang turo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan.
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayoy umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salamat, O Panginoon, hawak mo ang buhay ko sa lahat ng panahon. Dama ko ang patnubay mo, dakila ang layunin mo, ako sa'yo ay susunod. Narito ang iyong abang lingkod.
Manalangin tayo. Amang mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang patalastas. Magkakaroon tayo ng second collection para sa Linggo ng Pandaigdigang Komunikasyon. Ang Linggo ng Pandaigdigang Komunikasyon ay isang espesyal na araw kung saan ipinapakita natin ang kahalagahan ng paggamit ng modernong media upang ipalaganap ang mga aral at mensahe ng simbahan sa buong mundo. Sa aming mga parokyano, aming inaanunsyo ang bans sa kasal ng sumusunod. Unang tawag ng bans para kay Reden Eden Magdaong, 46 na taong gulang, anak ni Onofre Magdaong at Maria Eden, at nakatira sa Peninsula Garden, Midtown Homes, Paco, Manila, na ikakasal kay Diane Lopez Setmentina, 46 na taong gulang, anak ni Bienvenido Sementina at Josie Lopez, at nakatira sa Peninsula Garden, Midtown Homes, Paco, Manila. Mangyaring ipaalam sa ating kura paroko na si Reverendo Padre Jomar J. Burgos, LRMS, kung kayo ay may nalalamang hadlang sa kasalang ito. Ang Tawid Aral at Wycliffe Scholarship Program ay tumatanggap na ngayon ng mga aplikante. Ang schedule ng interview ay mula ika-11 hanggang ika-21 ng Mayo. Sa ganap na ika-9 hanggang ika-10 ng umaga. Para sa iba pang katanungan, mangyaring magtungo sa opisina ng parokya. Ang St. Peter the Apostle School ay kasalukuyan ng tumatanggap ng mga mag-aaral para sa lahat ng antas, mula toddler hanggang senior high school. Pagkalooban ninyo ang inyong mga anak ng isang kalidad na edukasyong katoliko na nakaugat sa pananampalataya, kahusayan at paghubog ng mabuting pagkatao. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang website www.spas.edu.ph o sundan sila sa kanilang Facebook page, St. Peter the Apostle School. Maaari rin kayong sumangguni sa mga paskil kaugnay ng admission sa aming parish bulletin board. Halina't maging bahagi ng kanilang masiglang komunidad ng pagkatuto. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.